Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang In Your Dreams. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Michael na ibinubunyag sa anak niyang si Stevie ang sekreto sa kanilang sikat na French toast. Tumutulong din sa kanila ang nanay ni Stevie na si Jen sa kusina. Lahat ng gawain sa bahay ay ginagawa nilang magkakasama bilang isang masayang pamilya. Bigla nating maririnig ang boses ni Stevie na nagsasabing huwag tayong magpalinlang dahil ang pamilya nila ay parang mga pamilyang nakikita natin sa simula ng isang disaster movie, perpekto sa umpisa hanggang sa dumating ang sakuna. Ayon kay Stevie, nagsimula ang sakuna sa pamilya nila nang ipanganak ang nakababata niyang kapatid. Hindi niya sinisisi ang kapatid niya, pero hindi nito napadali ang buhay nila. Nililinaw ni Stevie na ang nakikita natin sa simula ay isang panaginip lang. Sinusubukan ng kanyang mga magulang na patahanan ang umiiyak niyang kapatid habang daan-daang pasafir ang bumabagsak mula sa langit. Sinasabi nilang ang mga panaginip ay paraan ng isip para ayusin ang mga problema sa totoong mundo. Pero nitong mga nakaraang araw, ang mga panaginip ni Stevie ay nagiging bangungot. Nagising si Stevie mula sa panaginip. Malaki na siya ngayon, at ang kapatid niyang si Elliot ay hindi nasanggol. Naririnig niya ang pagtatalo ng mga magulang sa labas ng kwarto, at napansin niyang nagsasalita ng tulog si Elliot tungkol sa isang giant hotdog na kakain sa kanya. Binuksan niya ang sleeping machine para muling makatulog si Elliot, pagkatapos ay lumabas siya para pakinggan ang pinagtatalunan ng mga magulang. Nalaman ni Stevie na kinakapos na sila sa pera. Pinipilit ng nanay niyang kumbansihin ang tatay niya na huminto na sa musika at maghanap ng totoong trabaho. Pero naniniwala ang tatay niya na matagal na sana niyang natapos ang album kung hindi siya iniwan ng lead singer niya noon. Nalulungkot si Stevie dahil hindi na masaya ang pamilya nila tulad dati. Pero sa halip na tanggapin ang nangyayari, nagpasya siyang gumawa ng paraan para muling may paalala sa pamilya kung gaano kaganda ang mga bagay noon. Nagdesisyon siyang gumawa ng French toast na madalas lutuin ng mga magulang niya para sa almusal. Habang naghahanda siya ng French toast, paulit-ulit siyang ginugulo ni Elliot dahil gusto nitong ipakita ang isang magic trick. Naging abala siya sa pakikipaghilahan ng sandok, kaya nasunog ang niluluto. Pagkatapos maghanda ng almusal, inayos niya ang mesa at pumunta sa kwarto ng tatay niya para sabihin ang nanay niya ang naghanda ng pagkain. Nagulat ang tatay niya. Pumunta rin siya sa nanay niya at sinabing ang tatay niya ang naghanda. Nagulat din ito. Sa wakas, napakain niya ang magulang sa iisang mesa matapos ang matagal na panahon, pero gaya ng dati, hindi naging madali dahil kay Elliot. Nasira ang plano ni Stevie nang sabihin ng nanay niya na aalis siya bukas papuntang University of Bath dahil may bakanting posisyon bilang associate professor at gusto niyang mag-apply. Hindi masaya ang tatay niya pero pilit niyang tinatago. Kita ni Stevie dahil sa pilit ng ngiti. Pagkaalis ng tatay niya sa hapagkainan, tinanong ni Stevie ang nanay niya kung tungkol ba sa pera ang lahat ng ito. Handa siyang gumawa ng peking ID para makapagtrabaho sa supermarket o mag-babysit para lang hindi maghiwalay ang mga magulang. Pero sinabi ng nanay niya na interview lang iyon, at maliit ang posibilidad na makuha niya ang trabaho. Ipinagbili niya kay Stevie na hanapan niya si Elliot ng librong gagamitin para sa report nito. Dinala niya si Elliot sa bookstore at sinabi dito na pumili ng klasikong libro dahil nakaka-impress iyon sa mga guro. Nakakita si Elliot ng pintuang may nakasulat na employees only at pumasok. Samantala, nakakita si Stevie ng poster ng unang show ng mga magulang niya at gusto niya sanang ipakita kay Elliot, pero wala na ito sa paligid. Lumapit si June Bay, isang empleyado ng library, at tinanong siya kung may kailangan siya. Halatang nagkagusto agad si Stevie sa kanya. Samantala, nakakita si Elliot ng kahon na luma. Binuksan niya ito at nakita ang isang espesyal na librong pinamagatang The Legend of the Sandman, The Giver of Dreams. Tinanong ni Stevie kung ano ang ginagawa niya roon at tiningnan ang libro, pero karamihan ay larawan lang. Hindi ito mukhang totoong libro. Biglang nagkislapan ang mga ilaw sa silid. Lumitaw si June Bay at sinabi sa kanilang bawal sila roon, kaya umalis sila. Nag-impake sila ng maraming klasikong libro. Tinanong ni Stevie si Elliot kung alin ang pipiliin niya, at inilabas ni Elliot ang Sandman book. Naiinis si Stevie dahil ninakaw ito ni Elliot, pero depensa nito na priceless ang nakasulat, kaya ibig daw sabihin ay libre. Ipinakita ni Elliot ang pahina tungkol sa Sandman na kayang magpatotoo ng mga pangarap. Tinawag siyang madaling malinlang ni Stevie dahil hindi naman totoo iyon. Sinabi ni Elliot na kung mapagtotoo ng Sandman ang pangarap niya, magkakaroon siya ng jetpack, six-pack abs, at kamaong gawa sa dynamite.
Tinanong niya si Stevie kung ano ang pangarap nito. Tinitigan ni Stevie ang litrato ng mga magulang at halatang gusto lang niyang maging masaya ulit ang pamilya. Pero sinabi niya kay Elliot na ang hiling niya ay magkaroon lang ng sariling kwarto. Pagdating ng hating gabi, nakarinig si Stevie ng kakaibang tunog. Nagising siya at nakita ang kama ni Elliot na gumagalaw. Gumalaw ang kama at binangga ang dingding. Hindi makapaniwala si Stevie, pero tuwang-tuwa si Elliot. Lumipad palabas ng bahay ang kama at sumunod si Stevie habang nakahawak sa bedsheet. Biglang lumipad ang kama. Napagtanto ni Elliot na siya ang kumokontrol dito. Galit na natatakot si Stevie, pero parang nag-e-enjoy si Elliot. Nakita niya ang rocket button sa gilid at pinindot ito kahit ayaw ni Stevie. Lumipad sila ng sobrang bilis hanggang sa makalapit sila sa buwan. Unti-unting napalitan ang takot ni Stevie ng pagkamangha sa mga magagandang ilaw sa paligid. Hinawakan niya ang isa at lumitaw ang anino ng Sandman, na nagsasabing hanapin nila siya at matutupad ang kanilang mga pangarap. Biglang tumigil ang kama at nahulog sila mula sa langit. Nagising si Stevie, pero nagulat siya dahil napanaginipan din ito ni Elliot. Kinagabihan, narinig niya ulit ang pagtatalo ng mga magulang. Habang papunta sa interview ang nanay niya, sinubukan siyang pakiusapan ng tatay niya na manatili dahil dito ang buhay nila, dito sila gumawa ng mga kanta, at dito ipinanganak ang mga anak nila. Pero sagot ng nanay niya, nagbago na ang mga bagay. Mas malaki ang sahod, at mas maganda ang school district para sa mga bata. Gusto lang niyang gawin ang pinakamabuti para sa pamilya. Pagkatapos maghiwalay ng mga magulang, tiningnan ni Stevie ang Sandman book. Nagdesisyon siyang paniwalaan ang alamat at binigkas ang nasa libro. Sandman, tinatawag kita. Ipagkaloob mo ang aking mga pangarap. Gawin mo silang totoo. Nagising si Stevie at natakot nang makitang may donut na nagsasalita sa harapan niya. Pero naalala niyang ito ang lagi niyang pinapangarap, isang breakfast town. Ngayon, nasa lugar siya kung saan nabubuhay ang mga pagkain. Nagpa siya siyang hanapin ang Sandman, pero nainis siya nang makita si Elliot sa panaginip. Hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit. May narinig silang boses na nagsasabing matutulungan sila nitong hanapin ang Sandman. Sinundan nila ang boses at nakita ang isang laruan na naiipit. Tinulungan nila ito, at laking tuwa ni Elliot nang makilalang ito ang laruan niya sa totoong mundo, na pinangalanan niyang Tony. Ipinakita ni Tony kung saan nila mahahanap ang Sandman, pero binalaan sila na bago makapunta roon, kailangan muna nilang harapin si Nightmare. Sinabi ni Stevie na hindi siya natatakot kahit kaunting bangungot lang. Pero biglang nagsipagtanggalan ang mga ngipin niya. Dumilim ang paligid. Dumating si Nightmare, ang tagapagbigay ng bangungot. Lahat ay naging nakakatakot. Ang mga pagkaing mababait ay naging halimaw. Ginagawa ito ni Nightmare para takutin sila at magising sila bago nila marating ang Sandman. Natakot si Elliot kaya nagising silang magkapatid mula sa bangungot. Sinabi ni Elliot na hindi na siya babalik sa ganoong panaginip. Masaya si Stevie dahil hindi na raw nito sisirain ang mga panaginip niya. Binuksan niya ang librong Sandman at nalaman niyang sila ni Elliot ay konektado sa isip dahil sabay nilang binigkas ang orasayon. Ibig sabihin, hindi siya makakapunta kay Sandman maliban na lang kung babalik sila sa panaginip ng magkasama. Tumanggi si Elliot dahil ayaw na niyang harapin si Nightmare para lang makuha ni Stevie ang sarili nitong kwarto. Sa paniniwalang hindi sulit harapin si Nightmare para sa pangarap ni Stevie, nagdesisyon si Elliot na takpan ang kanyang mga mata ng tape para hindi siya makatulog at makabalik sa panaginip. Takot si Elliot nang ilabas ni Stevie ang turtle sleeping machine na lagi siyang pinapatulog simula pagkabata. Sinubukan ni Elliot na agawin ito mula sa kanya at sa pag-aagawan ay nahulog at nabasag ang makina. Kinabukasan, dinala sila ng kanilang ama sa isang restaurant. Nalibang si Michael kakasaway kay Elliot, kaya nakita ni Stevie ang text message ng kanyang ina sa telepono ng kanyang ama na natanggap ito sa trabaho at sa tingin niya ay maghihiwalay na sila. Sinabi niya ito kay Elliot pagdating ng gabi. Nalungkot si Elliot lalo na sa posibilidad na magkakahiwalay sila ni Stevie. Napagtanto rin niya na ang tunay na pangarap ni Stevie ay magtagumpay ang musika ng kanilang mga magulang para muli silang magkasama. Ibinigay ni Elliot kay Stevie ang turtle machine para makatulog sila ng sabay at makilala si Sandman para tuparin ang kanilang pangarap. Nang makatulog silang magkasama, nagising sila sa panaginip ni Elliot. Nakita ni Elliot ang lahat ng laruan niya, ngunit sinabi ni Stevie na siguraduhin niyang walang nakakatakot na bagay ang dapat magpagising sa kanya. Pagkatapos, hinarap nila si Nightmare at sinabi ni Stevie na hindi na siya kayang pigilan ngayong makarating sila kay Sandman.
Biglang ginawang higanteng badger ni Nightmare ang lahat ng laruan at tinangkang lusubin sila, kaya sila nagising. Bumalik sila sa panaginip, ngunit ngayon lola naman nila ang umaatake. Nagulat si Stevie dahil natatakot si Elliot sa kanilang lola. Sunod-sunod silang gin-isang ng mga nakakatakot na pangyayari, tulad ng pagbagsak ni Stevie sa exams o pagkain na susubukang kainin sila. Pero hindi sila sumuko. Sa susunod na panaginip, isang laruan na oso ang sumugod sa kanila. Naghawak kamay sina Elliot at Stevie at hindi sila nagising. Naging malakas si Elliot at napigilan ng oso. Napagtanto ng magkapatid na kapag sabay silang humahawak at iisa ang iniisip, kaya nilang mag-lucid dream. Gumawa sila ng dinamita sa kanilang kamao at pinasabog ang oso. Nagsimula silang lumipad sa kama papunta kay Sandman, ngunit isang napakalakas na ipu-ipu ang umatake sa kanila. Sinabihan sila ni Nightmare na magising, pero tumanggi sila. Nang huminto ang sakuna, nakita nila ang sarili sa isang lugar na puno ng buhangin at isang napakagandang sandcastle. Pagpasok nila, sinalubong sila ng libo-libo na sandlangs na agad silang dinala sa hagdan. Lumabas si Sandman at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang matagal nang walang nakalampas kay Nightmare. Tinanong niya ang pangarap nila. Sagot ni Stevie, muling buuin at pasayahin ang kanilang pamilya. Dinala sila ni Sandman sa isang silid at sinabing kailangan lang nilang paikutan ang hourglass. Kapag nahulog ang huling butil ng buhangin, magiging totoo ang kanilang pangarap. Pagkaikot nilang dalawa sa hourglass, bigla silang nagising. May narinig silang ingay sa ibaba, dumating ang kanilang ina. Kumain silang masaya na parang perpektong pamilya. Masayang ibinalita ng ina ni Stevie na hindi niya kukunin ang trabaho. Ngunit napansin ni Stevie na may kakaiba, ang sirang family frame ay naayos na. Ang mga laruan ni Elliot ay maayos at wala na ang amoy. Malinis ang kanilang kwarto, doon nila napagtanto na panaginip pa rin ito. Dahil dito, bumalik sila kay Sandman. Ipinaliwanag ni Sandman na kailangan nilang manatili sa panaginip hanggang sa mahulog ang huling buhangin, at kapag nangyari iyon, makakalimutan nila na hindi totoo ang lahat. Naunawaan ni Elliot na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Sinubukan niyang hilahin si Stevie palayo, ngunit sinabi ni Sandman kay Stevie na alam niya ang tunay na damdamin ng kanilang mga magulang. Naniwala si Stevie at inisip na ang pamumuhay sa huwad na kaligayahan ang tanging paraan para maging buo ang pamilya. Tinulak niya si Elliot at bumalik sa pekeng mundo. Nagising si Elliot sa realidad at nakitang tulog pa rin si Stevie. Ipinaliwanag na kapag hindi ka nakalabas bago maubos ang buhangin, makukulong ka sa panaginip habang buhay. Tinawag ni Elliot ang kanilang ama at dinala nila si Stevie sa ospital. Nalaman nilang normal ang vital signs niya pero hindi siya nagigising. Ipinagtapat ni Elliot ang totoong pangarap ni Stevie. Samantala, sa panaginip ni Stevie, kasama niya ang pamilya pero wala si Elliot. Sa kwarto, nakita niya ang doll ni Elliot at namiss niya ang kapatid niya. Naalala niya noong bata pa sila, binigay ni Elliot ang paborito niyang manika para mapasaya siya. Tinawag ni Stevie si Elliot mula sa panaginip, at narinig iyon ni Elliot sa totoong mundo. Nagdesisyon si Elliot na iligtas siya. Ginamit niya ang sleeping machine at muling hinarap si Nightmare. Sa kabilang mundo, nagtagumpay siyang makapasok. Tinanong siya ni Stevie kung paano niya nalampasan si Nightmare. Lumabas si Nightmare at ipinaliwanag na hindi siya masama, kundi pinuprotektahan lang sila. Dati siyang kaibigan ni Sandman, pero ipinagtabuyan siya nito dahil ayaw niyang magkaroon ng nightmares ang mga tao. Pero mali si Sandman, ang nightmares ang nagpapatibay sa atin para harapin ang totoong buhay. Kailangan lang ng pagmamahal para malampasan ang lahat. Pagbalik nila sa Sandcastle, nagalit si Sandman. Sinabi nitong pinipigilan lang sila ni Nightmare. Pero desidido na si Stevie. Hinawakan niya ang kamay ni Elliot para umuwi, ngunit hinarang sila ni Sandman. Tumakas sila sakay ng lumilipad na kama para umabot sa hourglass. Inutusan ni Sandman ang Sandlangs para pigilan sila. Nang akala ni Sandman na panalo na siya, dumating ang kanilang mga magulang sa panaginip para tumulong. Pinindot ni Stevie ang rocket button at nakarating sila sa hourglass. Bago mahulog ang huling butil, hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at huminto. Ang oras. Nag-reunite silang pamilya. Sinabi ng kanilang ina na kahit magbago ang mga bagay, mahal nila si Stevie at pamilya sila kahit ano pa ang mangyari. Ginawa nilang dinamita ang kanilang kamao at binasag ang hourglass. Nakalabas silang lahat sa panaginip. Nagtapos ang kwento ng sabihin ni Elliot na lilipat sila sa Doth, kinuha ng kanilang ina ang trabaho at magsisimula ng bagong banda ang kanilang ama doon. Magkakasama pa rin sila bilang pamilya, dito na nagtatapos ang pelikula.
Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.